Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Eddie. So for today's video, Filipino noon, naturalized na ngayon, dual citizen ba ako? Pag-usapan natin. Details coming right. Itong topic na talagang to is yung kadalasang maling assumption ng isang dual citizen. Kasi nalilito sila kung dual ba talaga or hindi. So ikaw ay isang Filipino, magbibigay tayo ng example. Ikaw ay isang Pinoy, galing Pilipinas, pumunta ka ng ibang bansa. For example, Canada ba? Or Australia ba? Or sa Europe ba? Or sa US ba? Ilang taon kang namalagi sa lugar na yon? Or ilang taon kang namalagi sa bansang yon? At qualified ka na to naturalize. Meaning, pwede ka nang maging citizen ng bansang yon. So, nag-apply ka for naturalization, nakapasa, na-approve, naging naturalized citizen ka ng isang particular na bansa. Naging naturalized citizen ka, nag-apply ka ng foreign passport. Kasi nga, bago na yung citizenship mo eh. So, meron ka ng foreign passport. And at the same time, meron ka pa ring Philippine passport. Dual citizen ka ba? So, ito po yung maling akala ng ating mga kababayan lagi na porket meron silang foreign passport at meron pa rin silang Philippine passport at the same time, akala nila dual citizen na. Hindi po yun ganun. There is no such thing as automatic dual citizenship. I-explain ko yan. May dalawang klase ang dual citizenship. Ito ay dual citizenship at birthright. Example po niyan, nanganak ka, pinanganak mo yung anak mo sa abroad, na Filipino citizen ka. Yung anak mo is dual citizen by birth. Pero hindi pa rin yun automatic kasi may proseso po yun. Mag-a-apply kayo ng report of birth para ma-recognize yung pagiging Filipino citizen ng anak mo. Ganun po yun. Hindi po yun automatic. May proseso pa rin. Ang pangalawa is yung retention or reacquisition. Yun yung mga former Filipino kasi kapag ikaw ay nag-naturalize sa isang bansa, ikaw na ay isang former Filipino. Kung gusto mong maging dual citizen, gusto mong i-retain or gusto mong i-reacquire through oath of allegiance sa Philippines, mag-a-apply ka for dual citizenship. So, hindi pa rin siya automatic. Kahit nga may dalawa kang pasaporte. Pumunta ka ng ibang bansa, gamit mo Philippine passport. Nag-apply ka ng naturalization, na-approve, naging citizen ka ng particular na bansa, nag-apply ka ng foreign passport, so naging dalawa na. Ang problema kasi doon, yung Philippine passport mo, nung naging naturalized ka, naging null and void na yon. Meaning, wala na siyang value. So kung magiging dual citizen ka, mas maigi talagang mag-apply ng panibagong Philippine passport or gagamitin nyo po yung 3 pages ng dual citizenship documents ninyo. Ganun po yun, kasi ito yung kadalasang maling akala ng ating mga kababayan. I am not trying to be a perfectionist. I am no lawyer, hindi ako lawyer, pero naranasan ko ang prosesong ito bilang isang dual citizen at naranasan ko din ang prosesong ito para sa mga anak ko. Kasi yung mga anak ko, never ko silang in-applyan ng dual citizenship application. Report of birth lang po yung sa mga anak ko para ma-recognize yung Filipino citizenship nila. Dalawang pasaporte din yung gamit nila. Foreign passport at Philippine passport after naming nag-apply ng report of birth. Ganon naman din sa akin, after kong naging dual citizen, nag-apply ako ng panibagong Philippine passport at dalawa din yung pasaporte ko ngayon, isang foreign passport at isang Philippine passport. So sana hindi tayo malito sa patakaran ng pagiging isang dual citizen. Ito kasi yung maling assumption ng iba
na porket dalawa na yung pasaporte, dual citizen na. Dumadaan po sa proseso ang pagiging dual citizen. Gaya ng sinabi ko kanina, through birthright, na mag-a-apply ng report of birth, at yung retention or reacquisition ng dual citizenship application. So sana malinaw na po tayo doon. Kasi kapag hindi kayo nag-apply at nag-naturalize kayo sa isang bansa, doon kayo sa former Filipinos category. Kahit na meron pa kayong Philippine passport, makikita at makikita nila yan na hindi ka dual citizen. Sana klaro tayo doon, kabayan, para hindi tayo malito kung dual citizen ba tayo or hindi. So sana na-explain ko po ng mabuti ang topic na ito. Baka may magalit na naman dyan ha, na ay, sino ka ba na magsasabi na ganyan? Nag-share lang po tayo ng guidance sa ating mga kabayan. And it's really up to you guys if you wanna believe it or not. And it's really up to you guys if you wanna follow it or not. And it's really up to you guys if you wanna use this as a guide or not. Nasa sa inyo yon, diskarte nyo po yon. Diskarte ng bawat kabayan natin na uuwi ng Pilipinas, kung ano talaga yung nagwo-work na routine, yung mga dokumento na dinadala ninyo na ipinapakita sa airline at saka sa immigration officer tuwing umuwi kayo ng Pilipinas. May mga kabayan tayong simple lang yung hinahanap. Meron din naman tayong kabayan na nakakaranas na halos isang kabinet yung hinahanap na mga dokumento pagdating sa immigration process. So iba-iba po ang ating mga karanasan kapag bumabiyahe tayo ng Pilipinas. At itong mga videos natin is guide po ito para sa inyo kung kayo ay uuwi. Gaya nga ng sabi ko, nasa sa inyo po yun kung inyong susundin, nasa sa inyo po yun kung inyong gagamiting guide ang ating mga videos sa inyong mga future plans kapag kayo ay babiyahin ng Pilipinas. So now we move on to, I guess, a similar type of subject, dual citizenship. Okay. In the U.S., so you know out there, of course, we're U.S. immigration show, dual citizenship is recognized, is allowed. So my question is, does the Philippines recognize dual citizenship? Yes, we do. Okay. We do. So now, moving back to my story, Right. if you have a Filipino who naturalizes but considers himself a dual citizen, they were a Philippine citizen to begin with, then they become a U.S. citizen, they're still a dual citizen, right? No. We have to distinguish here. Okay, go ahead. Okay, if somebody comes here as a Filipino citizen and acquires U.S. citizenship, Okay. the moment he acquires U.S. citizenship, the only way by which he can retain his Philippine citizenship is to apply for dual citizenship with us. Okay. Okay, he cannot automatically retain his being a Filipino citizen. There has to be a positive act, and that consists of having to apply with us for dual citizenship. So if a person gets naturalized as a U.S. citizen today, for example, that person, if he wants to retain his Philippine citizenship, has to go to the Philippine consulate tomorrow, Okay. so that he can retain his Philippine citizenship. Yeah. Are there any requirements other than showing that you were a Philippine citizen? I can Yeah, show you. two Go ahead. basic requirements. Okay, sure. One is the Philippine birth certificate, Of course. issued by the Philippine Statistics Authority, and your naturalization certificate. Those two basic documents. And then, Then that's it. and Very then easy. they're issued a Philippine passport. Then they apply. Okay, No, it's not automatic too. Okay, yeah. Once they become a dual citizen, they decide to get a Philippine passport, they have to apply. At doon naman sa ating mga kabayang may mga karanasan sa prosesong ito bilang isang dual citizen, maaari po kayong magbahagi or i-share ang inyong experience sa inyong proseso bilang isang dual citizen. Para po mabigyan natin ang ating komunidad ng heads up kung sila man ay may planong maging dual citizen. Makakatulong po yun sa kanila. At maraming salamat po sa inyong pagbahagi. Ito po ang ating latest update. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito or pwede nyo po akong i-message sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad.
At ipagpaumanhin ninyo kung hindi ako nakaka-reply agad-agad sa sobrang dami ng message na nare-receive ko. Pero gagawan po natin yan ng paraan sa abot ng ating makakaya para ma-replyan ko po ang inyong mga inquiry. Muli kabayan, maraming salamat. Mag-ingat po kayo lagi, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.